walang kamatayan na chacha or chapter 10. So, mga kapak, medyo nahihirapan lang inyong host dahil ang topic natin ngayon ang pagbabago ng saligan, batas o constitutional. Ano ba ako? Sorry hindi ako lawyer, pero talaga naman, taon-taon or every president umuugong ang pirma o People Initiative. Naku mga kaupak, bakit nga ba bawat presidente simula pa nung panahon ni Pangulong Ramos ay talaga naman meron na ulumulutang na ang pirma or People Initiative Reform Modernization. So mga kaupak, nako, ito na nga no. Alam niyo mga kaupak, sa mga nagdaang presidente, simula pa lang nung kay Ramos actually nung kay Fidel Valdez Ramos, siya yung pumalit sa dating Pangulong Corazon Aquino na kung saan si Pangulong Corazon Aquino ang nagtatag o siya ang kasalukuyang Pangulo nung itinatag ang 1987 Constitution. Alam niyo mga kaupak, kasi alam mo niyo yung mga tao mga kaupak, yung 1987 Constitution, sinabi ito mismo ng Supreme Court na ito yung pinakamahusay. Although, alam niyo sa totoo lang, wala naman talaga yung kumbaga, wala naman talaga sa batas kung minsan, di ba? Maganda na talaga. So far hindi ko sinasabing perfecto ang batas. Pero ngayon mga kaupak, yung batas ng 1987 Constitution, yan ay ang pinakamaganda. Kaya lang mga kaupak, lahat ng klase ng batas meron na tayo, di ba? Kaya lang ang nagiging problema lang mga kaupak sa nagpapatupad or sa mga politician o mga politiko na may ambisyon. O iniisip lang hindi yung kapakanan ng bayan, hindi yung kapakanan ng ikauunlad ng mas maraming Pilipino. Ang iniisip lagi ng isang politiko yung pansarili nilang interes, or maaari ko ay mga angkang kayo ng mga negosyante, maaari yung iba dyan baka kung saan naman tayo punta, tumatakbo lang bilang isang leader o lingkod bayan, hindi dahil maglingkod sa bayan, tumatakbo para proteksyonan ang kanilang mga negosyo. Naku mga kaupak, wag niyo ako minaano baka sabihin ko sa inyo kung sino yung tinutukoy ko. So ngayon mga kaupak, lahat na batas meron na tayo. Pero ang nagiging problema lang mga kaupak, ang nagpapatupad, hindi pinapatupad. Kaya nga ngayon mga kaupak, meron ngayon isinusulong ang People Initiative. Alam niyo mga kaupak, kahit ano pang gawin nila, no, kahit na maganda ito sa paliwanag, sa mga kumakalat, hindi lang sa Metro Manila, no, sa iba't ibang lugar na, nakarating na dyan sa Davao, sa Bulacan, at kung mga karating probinsya ng Metro Manila, nakarating na nagpapapirma ang People Initiative. Ang tawag doon sa People Initiative, mga kaupak, ang tawag nila dyan ay, kung tawagin nila in short, mga kaupak, pirma. Kumbaga, People Initiative for Reform, Modernization, and Action o pirma. Ngayon mga kaupak, kung bakit yun ang ginamit nila, kasi mga kaupak, ng mga nakaraang presidente, katulad ni BR, ni GMA, nung panahon nila ERAP, isinulong ng mga yan. Kaya lang, pagdating sa Supreme Court, hinarang ito or binaril ng Supreme Court. Kasi, hindi malinaw kung sino ang magpapa-implement ng batas. Ngayon mga kaupak, ang nangyari, ang ginawa nila, para kasi sa requirement sa batas, para mabago ang batas natin, dapat meron
3% sa bawat isang congressman or may kabuuhan 12% sa buong bansa. Ngayon, para umusad ang People Initiative. Alam nyo mga kaopak, kaya ginawa nila ang People Initiative na yan para wala nang maraming debate. Doon sa People Initiative mga kaopak na form na pinipirmahan ng taong bayan na kung saan ay wala nang debate, sinasabi doon na ang Senado at Kongreso, sa madaling salita mga kaopak, ang Senado ang mataas na kapulungan at ang Kongreso ang mababang kapulungan. Sinasaad doon sa form nga kumakalat na dapat unicam ang boto. So, pag unicam ang boto mga kaupak, ang mangyayari, lalamunin. Tama ba? Malulunod ang Senado kasi ilan lang ang mga senador. I guess 24 lang sila, di ba? Ngayon, ang mga congressman, 300 plus or 316. So, matatalo ngayon. Ngayon, mananaig ang interes na mga congressman. Ngayon, mga kapak, sino ang nasa likod ng commercial ng pirma na umiri? Last week, umiri ito last week. Na tinawag ito na dating Senate President Tito Soto na untrue dahil hindi nagsasabi ng maliwanag or tinawag itong propaganda lang kumbaga hindi ito ngayon mga kaupak. Ang tanong ng mga makabayan block, sino ang nagbayad? Naku mga kaupak, alam nyo ang pag-iri ng isang commercial sa television, lalo na ito ay prime time, napakamahal. Malulula kayo kasi nung dati meron akong boss na senador, nag-commercial doon sa isang malaking istasyon. Naku mga kaupak, nakulat ako. Nakita ko yung resibo. Nakita ko yung resibo, siguro na misplaced. Nagulat ako, seconds lang. 100 plus. Wow! Black time pa yun, Ibig sabihin mga kaupak, yung hindi siya prime time, kumbaga parang hating gabi. Nagulat ako sa halaga. Imaginein mo noong pa yun, siguro 15 years na, 20 years. Lalo na ngayon, question ngayon ng makabayan black, sino ang nagbayad ng commercial o nagpundo? Kasi sinasabi ng pirma, inamin nila na sila ang nagsusulong ng People Initiative. Kasi alam nyo mga kaupak kung bakit sinulong nila ang People Initiative, wala nang palipaliwanag dyan. Diretso na kaagad. Pag nakakuha ka ng 3% sa bawat distrito at saka 12% sa kabuuan ng ating bansa, mga kaupak, automatic, i-verify na ng COMELEC kung yung mga pumirma doon ay mga botante. At kapag nakumpirma na ito ay mga botante, magkakaroon na ng plebisito. Nako, mga kaupak, kung sino ang itatalaga. O kumbaga, siyempre, andyan na yung mga kakandidato. Ngayon, mga kaupak, siyempre, wala pa naman tayo experience sa mga ganyan na nagkaroon ng pagbabago ng batas. Kaya, doon muna tayo. Ngayon, mga kaupak, kapag nangyari yon na nakumpirma na babaguhin ang batas, mababasura na. Kasi doon sa form na pinapakalat ngayon, na pinapipirmahan ng tao, so, alam mo mga kaupak, hindi inaamin ng mga congressman na sila yung may mga pakana na mga pagpirma. Kasi mga kaupak, kumakalat sa iba't ibang distrito, tapos sasabihin ng mga congressman hindi. Imposible. Sila ang nagsusulong. Ngayon, sinabi ito ng Kongreso, kapag ito ay nanaig na kumbaga ito yung People Initiative, mawawala ang Senado. So, magiging powerful ang Kongreso kasi wala na ang Senado. Lahat na panukala nila, kung ano man yung gusto nila baguhin sa batas, mababago na nila. Dahil wala na sila, kumbaga check and balance, dahil syempre wala na ang mga senador, di ba? Dahil ang batas natin, pinapasa sa mababang kapulungan. At kapag pumasa na ito, inaakyat sa mataas na kapulungan ang Kongreso. At doon,
pinaplantsa, yung mga bagay na dapat ayusin. Ngayon, kung wala na ang mga senador, ang kongreso na lang. Kung sino ang leader dyan, siya na ang masusunod. Kumbaga, powerful na. Ngayon, mga kaupak, hindi papayag ang mga senador. Kaya nga sila Jingo Estrada, actually lahat silang mga senador. Lahat silang senador. Pala, maski ang Vice President at ang congressman ng Davao na si Paulo Duterte ay nagreklamo nga nagpapakalat na ng mga pirma dyan sa distrito nila sa Davao. Alam niyo mga kapak, sinabi ng Pangulong Marcos, hindi sa kanya priority ang people initiative o pagbabago o chapter change o pagbabago ng batas. Hindi sa kanya mahalaga. Pero, hindi ka panipaniwala mga kaupak. Alam niyo bakit? Iba ang aksyon ng speaker. Iba ang aksyon ng mga congressman. Yang mga congressman mga kaupak, hindi yan gagalaw kung walang timbre o walang permiso sa palasyo. Maaari palabas nila yun, diba? Para playing si Pangulong Marcos. Pero hindi ako naniniwala na hindi alam. Alam niyo mga kaupak, lahat ata na dumaan na presidente, mayroong ganyan na isinusulong ang pagbabago ng batas. Alam niyo kung anong purpose? Para manatili yung mga nakaupo sa kanilang pwesto. Yun ang purpose nung, kasi mga kapak, walang isang politiko na magsasayang ng pera, mag-aaksaya ng oras kung sila ay hindi makikinabang at pauupuin nila ang kanilang kalaban. Alam nyo, kaya hindi ito nagtatagumpay mga kaupak. Ang dami ng mga presidente na dumaan, laging isinusulong ang pagbabago ng batas. Pero dahil sa ito ay hindi pinapabura ng umaakyat lagi sa Supreme Court. At pagdating sa Supreme Court, natatalo sila sapagkat tinatawag ito ng Supreme Court na kumbaga kumbaga pansariling interest. So, nung panahon ni Pinoy, hindi yan nangyari. Nung panahon ni Pinoy, hindi ito nangyari mga kaupak sapagkat sabi ni Pinoy, ito ay maganda na ang 1987 Constitution at kung saan respeto ito ng kanyang nanay. Kasi nung nangyari ang 1987 Constitution, ito ay para balangkasin na ang mga nakaupo ay hindi umabuso sa kapangyarihan dahil sa naging aral ng martial law na kung saan nililimitahan lang ang term na mga mga politiko. Kaya ngayon mga kapak, hindi ito nangyari nung panahon ni Pinoy na sabi niya wala sa kanya o hindi sa kanya mangyayari yung chapter o chacha sapagkat ito ay respeto bilang isang anak ng dating Pangulo nga nagtatag o siya ang leader ng 1987 Constitution. Sa mga kapak, may ayuda pala dyan. May ayuda pala. Kapag ikaw at pipirma mga kapak, ay meron sila mga promises na may ayuda. Alam mo, ginagamit pa ang DSWD, ano? Alam mo mga kapak, kung ikaw ay mga talagang kapus ka sa hirap, maraming ganyan no, sa ating bayan, talagang mapipipirma ka. Kasi yung iba, binabayaran. Meron pa dyan, may 100, kumakalat, pipirma lang, may ayuda, may bigas, makakatanggap ng ilang buwan. So, talagang mababago nga. O kaya, mag-iisip ka, pirma na tayo. Kasi, para may pambili tayo, may ayuda pala, di ba? May panlilin lang. So, ngayon, sinasabi ng mga congressman, wala silang alam sa mga ganyan. Ang nagsusulong ang mga kaibigan lang nila na malalapit na nagsusulong na baguhin ang batas. Huwag nga kayong ipokrito. Pati ang pirma, hindi daw nila alam. Sino nagpundo sa milyon-milyon? Hanggang sa uli.